Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Naalala ko nung 9 na taong gulang pa lamang ako, nakatira kami ng pamilya ko sa probinsya malapit sa dagat. Napakalinis ng tubig, napakadaming isda, buhay ang mga corals, at napaka-presko ng simoy ng hangin. Hindi pa ito masyadong dinarayo noon ng mga turista, pero ngayon, kilalang kilala na ito ng mga turistang galing sa ibang bansa. May pagkakataon din na sumasama ako sa trabaho nila nanay at tatay. Si tatay ang tagaluto sa isang restaurant malapit sa beach, samantalang si nanay ay nagtatrabaho bilang isang waitress. Pinapayagan kaming magkapatid ng may-ari ng restaurant na pumunta doon sa may garden sa likod ng restaurant. Doon ako madalas na naglalaro at gumagawa ng takdang aralin kasama ang bunso kong kapatid at sobrang saya namin noong mga panahon na iyon. Isang araw, habang naglalaro ako ay may nakita akong mag-asawa na banyaga at mayroon silang isang anak na sa tingin ko ay binata na at halos 20 taong gulang na. Kumakain sila ng tanghalian sa restaurant nang biglang nagkagulo. Allergic pala ang binata sa hipon at nakalimutan nila itong sabihin kay nanay na waitress sa nasabing restaurant. Hindi nila alam ang kanilang gagawin at hindi rin sila marunong magsalita ng Tagalog. Hindi rin marunong mag-Ingles ang mga staff ng restaurant at naunahan na din ng pagkataranta at takot kaya hindi sila magkaintindihan. Pero alam ni tatay na nagkaroon ng parang reaksyon sa allergy ang binata kahit na hindi siya nagsasalita. Agad niyang binuhat at inilagay sa kanyang likod ang binata at sinakay ito sa tricycle para dalhin sa ospital sa bayan. Naging mabuti naman ang lagay ng binata at hindi rin sila iniwanan ni tatay. Noong naging maayos na ang lahat sa ospital, hinatid ni tatay ang banyagang pamilya pabalik sa resort na tinutuluyan nila. Inimbitahan kami ng pamilya na tinulungan ni tatay na samahan sila sa resort ng ilang araw at inimbitahan din nila kaming magkapatid para mag-swimming. Simula nung bata pa lang kami, palagi na kaming nagtatampisaw sa dagat pero doon ko lang naranasan na lumangoy sa isang swimming pool na may slide. Yung anak nilang lalaki, bagamat mas matanda sa amin, ay palakaibigan at nakikipaglaro sa amin. Binibigyan din niya kami ng mga pagkain gaya ng tsokolate at iba pang snacks. Dumaan na ang 2 linggo at kailangan na nilang umuwi. Malungkot silang nagpaalam na babalik na sila sa Amerika at syempre ganoon din kami nung nagpaalam na silang aalis. Umiyak pa nga ako noon at niyakap nila ako. Bago sila umalis, binigyan nila ng pera si tatay at nagpasalamat sila dito. Noong una ayaw itong tanggapin ni tatay pero ipinilit nila na regalo daw nila iyon para sa amin. Kahit na nakabalik na sila sa bansa nila, buwan-buwan pa rin kaming nakakatanggap ng sulat mula sa kanila. Sumulat din kami pabalik sa kanila gamit ang mga natutunan kong Ingles na salita sa paaralan. Wala pa kasing cellphone noon at kung meron man ay napakamahal nito kaya tanging sulat na lang ang nagiging komunikasyon namin. Sobrang nagpapasalamat kami sa tulong ng pamilya na iyon. Gamit ang pera na natanggap namin, nagtayo ng isang maliit na karinderya si tatay. At dahil magaling at masarap ito magluto, tinatangkilik ito ng mga tao, mapalokal man o turista. Dahil sa pagpupursige nila tatay at nanay ay kalaunan ay nakapagbukas kami ng isang stall sa seafood market sa bayan. Dahil sa negosyong ito, nakapagtapos ako at ang kapatid ko ng pag-aaral at unti-unti kaming nakaahon sa hirap. Sinagip ni tatay ang buhay ng anak nila pero mas mukhang higit pa ang ginawa nilang tulong dahil sinalba at inangat din nila ang buhay namin. Tumagal ng halos 7 taon ang aming komunikasyon sa sulat at bigla silang huminto sa pagsusulat makalipas ang sumunod na taon pero hindi namin alam ang dahilan. Sinubukan pa din namin silang sulatan ng madaming taon kaya lang ibinabalik sa amin ang sulat dahil wala na daw nakatira sa address na iyon. Bagamat hindi na kami nakakapag-usap,
habang buhay pa rin kaming nagpapasalamat sa kanila at isinasama namin sila sa aming mga panalangin. Malungkot man ako at ang aking pamilya dahil madami silang itinuro sa akin at sa kapatid ko. Ngunit hindi ito naging hadlang para maalaala ang masasayang naganap na natatandaan ko kapag naiisip ko sila. Lumipas ang mga ilang taon, mas lumago pa ang aming negosyo at ang dating karinderya ni tatay na ngayon restaurant na at may ilang branch sa probinsya namin. At nung nakatapos na ako ng kolehiyo, pumasok ako sa restaurant dahil sa kinalakihan, alam ang pasikot-sikot ng restaurant at may alam sa negosyo. Inatasan din ako ni tatay na pamunuan ang negosyo namin. Masasabi ko din na marunong akong magluto at panahon na din para makapag-enjoy at makapagpahinga ang aking mga magulang. Hanggang sa isang araw, may dumating na isang banyagang lalaki na may kasamang anak na siguro ay nasa 10 taong gulang. Umorder sila ng mango shake at mukhang nasisiyahan naman sila ng mga oras na iyon. Dahil wala naman masyadong tao noon, naisipan kong puntahan sila para magpakilala o makipag-usap. Nilapitan ko sila at tinanong kung saan sila galing at sinabi nilang mula sila sa Amerika. At nagbabakasyon sila dito. Tinanong ko din kung nasaan ang ina ng bata pero ngumiti lang siya sa akin. Medyo naramdaman ko na kakaiba iyon dahil hindi niya ako sinagot at hindi na ako muling nagtanong at sinabing sana ay mag-enjoy sila dito. Kinabukasan, tinanong niya ako kung sino ang tagaluto sa aming restaurant. Ibinigay ko naman ang pangalan sa kanya. I thought Cruz was still the chef. Pabulong niyang sabi sa kanyang sarili. Hindi ko inaasahan na marinig iyon at tila ba pangalan ni tatay ang binigkas niya. Akala ko nung una ay mali ang aking narinig, kaya tinanong ko siya kung paano niya nakilala si tatay. At sa wakas, sinabi niya na kaya daw sila nagpunta dito dahil dito sila unang nagbakasyon kasama ang mga magulang niya nung medyo bata pa siya. Naalala niya ang masasayang panahon at mga naging kaibigan niya sa sandaling iyon at nais niyang ibahagi ang mga ito sa kanyang anak. Nagbabaka sakali daw siya na makitang muli ang isang taong minsan nang sinagip ang kanyang buhay. Siyempre nagtaka at nausisa ako dahil gusto kong makasiguro kung siya nga ba ang binata at banyagang nakilala namin noon maraming taon na ang nakalipas. Noong ikinuwento na niya ang lahat, doon ko napagtanto na ang lalaking tinulungan ni tatay noon ay ang kaparehong lalaki na kaharap ko ngayon. Batid kong sobrang matutuwa si tatay kapag nalaman niya iyon. Namumukaan daw niya ako. Kaya lang medyo nahihiya daw siya na kausapin at banggitin ang tungkol dito. Gusto daw niyang makita kaming muli at kung nasa maayos ang kalagayan namin. Ang rason kung bakit hindi na sila nakapagsulat sa amin dahil na-bankrupt daw ang negosyo nila at kinailangan nilang lumipat sa mas maliit na bahay. Ikinasal daw siya at nagkaroon ng isang anak. Kaya lang ay nag-divorce sila ng asawa niya dahil mapang-abuso daw ang asawa niya sa kanyang anak. Napagdesisyonan nilang magbakasyon nang sa gayon ay maging mapayapa ang isip niya, pati na rin ang anak niya, at makalimutan kahit panandalian ang mga masasamang pangyayari sa buhay nila. Nagsimula akong lumuha at pinuntahan ako ng mga staff ko para tanungin kung anong nangyari. Sinabi ko na ayos lang ako at gusto kong ipaghanda nila ng makakain ang bisita ko at siguraduhin na wala silang isasahog na hipon dito. Dahil sa sobrang nasihan siya at ang kanyang anak sa lugar, ang dapat sanang 2 linggong bakasyon ay naging permanente na. At lumipas ang panahon, hindi rin namin napigilan na mahulog ang loob namin sa isa't isa at naging malapit din ang loob ko sa anak niya. Sa ngayon, masaya kami bilang mag-asawa at magiging 4 na kami sa pamilya. Chef din pala ang trabaho niya sa Texas. Kaya naman nagdagdag kami ng steak menu sa aming restaurant. Magkasama naming pinalalago pa ang negosyong naging bunga ng pagtulong ng pamilya niya noon. Heto po ako, isa sa mga tumitestigo at magpapatunay na kapag tayo ay tumutulong ng walang hinihinging kapalit, ay kasisihan tayo ng mga taong tinulungan natin.
Ang lahat ng kabutihan na ibinibigay mo sa kapwa mo ay babalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw sa takdang panahon. Higit sa lahat, hindi hadlang ang lengguwahe, nasyonalidad at distansya para ikay maging isang mabuting tao. Pangalawang video. Pumanaw si Mama nung ako ay 7 taong gulang. Pagkaraan ng 2 taon, nakapag-asawang muli si Papa. Ang unang impresyon ko sa stepmother ko ay may pagkakahawig ang kanyang ugali sa mga fairy tales. Lalo pa nito nung pinakita niya sa akin na hindi niya ako gusto. Dahil nirerespeto ko ang desisyon ni Papa, nakisama at naging maayos ang pakikitungo ko sa stepmother ko. Sa murang edad, ako ang gumagawa lahat sa bahay at madalas utusan. Kulang na lang gawin akong katulong sa bahay. Pinagagalitan ako lalo na kapag may naiwang mantsa sa kanyang mga damit at ipapaulit niya itong palabhan sa akin. Maliit din ang aming tirahan. Sinabihan pa niya ako na malas sa aming pamilya. Madami siyang masasakit na salitang binibitawan, lalo na at pag nakatalikod na si Papa. Gustuhin ko mang magsalita o magsumbong, pero pinagbabantaan niya ako na papalayasin niya ako sa bahay. Mabait naman si Papa, kaya lang kitang-kita na nabulag siya sa bago niyang asawa at halatang under na din si Papa dahil kung ano ang gusto at hilingin ng stepmother ko ay pilit ni Papa na maibigay ito sa kanya. Dumating ang araw na nabuntis siya at nanganak. Mas lumala ang sitwasyon at ako na ang naging katulong sa bahay. Lahat ng atensyon ni Papa ay nasa baby. Gayunpaman, mahirap man ay natiis ko lahat ang mga iyon. Subalit, dumating ang araw na gustong umuwi ng probinsya ng stepmother ko. Nagpasya silang bumalik kasama si Papa, pero ako ay may iwan sa Manila. Sabi ni Papa, si Lola daw ang makakasama ko. Napaluhod ako at nagmakaawa na isama niya din ako. Pero sabi ni Papa, mas maganda daw kung mananatili ako sa Manila dahil mas maganda ang mga eskwelahan dito at mas madami akong oportunidad na mahahanap paglaki ko, lalo na pag ako ay handa ng magtrabaho. Sa isip-isip ko, dahilan lang ni Papa yon, kasi ang totoo ay ayaw akong isama ng stepmother ko. Elementary pa lang ako noon, wala naman akong kakayahan na baguhin ang isip ni Papa. Kahit na ba sobra akong nagmamakaawa sa kanya. Nalulungkot ako sa desisyon niya pero wala naman akong magawa. Bago umalis si Papa, humingi siya ng patawad at sana balang araw ay maintindihan ko ang kanyang desisyon. Habang sinasabi niya ito sa akin, umiiyak siya at naiyak din ako. Naniniwala naman ako sa mga sinabi ni Papa. Alam kong nagsisisi siya at hindi niya rin kagustuhang iwanan ako. Kahit masakit mang tanggapin ang pag-alis ni Papa, ay kailangan kong tanggapin. Sinabihan din ako ni Papa na mag-aral ng mabuti dahil yun lamang ang aking paraan upang makaahon sa kahirapan at mas malaki ang tsansang magkaroon ng magandang buhay. Huwag ko daw siyang tularan at kailangan mas higitan ko pa ito. Iniwanan niya ako ng lukot na 500 piso. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinalikan sa noo habang pinunasan ang aking mga luha sa pisngi. Asabay nagsabi ng paalam. Hindi ko maiwasang humagulgol noon nung umalis na si Papa. Yun na din pala ang araw na huli ko siyang nakita. Matanda na si Lola para alagaan ako, kaya naman ako na din ang nag-aalaga sa kanya. Pero ang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ako nag-iisa. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para maalagaan ko ng mabuti si Lola. Walang pwedeng magtrabaho sa amin, kaya naman madalas umaasa kami sa bigay ng mga kamag-anak na naaawa sa amin. Kadalasan, nagsasalitan ang mga kamag-anak namin sa pagbibigay sa amin dahil sila rin ay kapos din. May araw din na hindi kami kumakain ni Lola, pero kahit ganito ang aming sitwasyon, nagdadasal ako na sana pahabain pa ng Panginoon ang buhay ni Lola at bigyan kami ng lakas ng katawan. Nahihirapan din ako maghanap ng pambili ng mga kagamitan sa eskwelahan.
at nagpapasalamat ako sa aking mga maunawaing guro. Sa eskwelahan, hindi maiwasang ako ay kutyain. Madalas akong tuksohing ulilang ulikba. Minsan lumalaban ako at sinasabi ko na, hindi ako ulila, ang papa ko ay nasa probinsya. Pero sa isip-isip ko ay para na ba talagang ulila na nga ata ako. Madalas kong pinipigilan ang mga luha ko sa harap ng mga nangungutya sa akin, kaso minsan hindi ko din mapigilan ang aking sarili. Makalipas ang 1 taon mula noong umalis si Papa, nakatanggap ako ng balita na namatay si Papa. Naaksidente siya sa trabaho. Nahulog siya mula sa 5 palapag ng gusali habang siya ay nagpipintura. Gusto ko siyang makita pero wala akong pera. Kaya naman nagdalamhati at nagluksa ako na hindi man lang siya nasilayan kahit sa huling sandali. Ang tanging nagawa ko lamang ay ipinagdasal ko ang kaluluwa ni Papa at nagsindi ng kandila. Nung nagsimula ako ng high school, walang kaibigan, walang karamay at outcast. Minsan nakakaranas pa din ako ng pangungutya, pero kadalasan mas maraming umiiwas sa akin. Hindi ko mawari kung ano ang mas matindi. Yung iniiwasan ka na para bang may nakakahawang sakit o yung pangungutya nila sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na din masyadong pinagtuunan ng pansin. Ang tanging layunin ko ay mag-aral ng mabuti at makakuha ng buong scholarship sa kolehiyo. Dahil ito ang alam kong paraan upang guminhawa ang buhay ko. Dahil kung hindi ako magsisikap, alam ko sa sarili ko na mas lalo pa akong maghihirap pag naghanap ako ng trabaho at baka lalo pang maging mas miserable ang buhay ko kung hindi ako magsisikap ngayon. Kaya sobrang pagsusunog talaga ako ng kilay na tila ba para akong robot. Lahat naman ng pagsisikap ko ay nagbunga dahil ako ang top 1 sa klase. Isang araw, nung papauwi na ako sa bahay, may narinig akong may tumatawag sa pangalan ko. Lumingon ako at nakita ko yung kaklase kong lalaki. Hello, ito ba ang daan papunta sa inyong bahay? Nakangiting tanong niya sa akin. Nahihiya akong sagutin yung tanong niya pero sumagot ako ng, oo, sabay haripas ng takbo pa uwi. Makalipas ang ilang araw, habang ako ay gumagawa ng takdang aralin, mayroon akong naririnig na nagbubulungang grupo ng mga babae sa likuran ko at sila ay nagtatawanan. Alam ko ako yung pinagtatawanan nila dahil may butas ang aking medyas. Hindi ko sila pinansin. Subalit mayroong sumigaw na, hoy, wag nga kayong magtawanan, hindi na ikagaganda yan. Pagkatapos nilang marinig iyon, ay nagsialisan ang mga ito habang bumubulong-bulong. Tiningnan ko kung sino yung sumigaw. Nagulat ako dahil siya din yung lalaking nagtanong kung saan ang daanan ng bahay ko. Ang pangalan niya ay Christian. Simula noon, naging magkaibigan kami. Sa totoo lang, siya lang ang nag-iisa kong kaibigan. At kahit alam niya ang tunay kong sitwasyon, gusto pa din niya akong maging kaibigan. Madalas din niya akong hatian ng pagkain at inumin. Alam niyang hindi ko tatanggapin ito kaya naman parati niyang sinasabi, sobrang dami nito oh. Ang dami kong nakain. Kung hindi mo din ako tutulungan ubusin ito, baka itapon ko na lang to. Ginamit niya ang salitang itapon. Sa ganitong paraan, alam niya kung paano ako tulungan na hindi ako nakakaramdam na sinasamantala ang pagkakataon sa pagtanggap ko ng tulong mula sa kanya. Kaya naman masaya ako dahil nagkaroon ako ng kaibigang tulad niya. Hindi na malungkot ang high school ko. Hindi ko na rin naramdamang outcast ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, mas ginanahan pa akong pumasok sa eskwela at naging matalik kong kaibigan si Christian. Bukod kay Christian, mayroon din akong natanggap na magandang balita. Tinawag ako ng school principal dahil sa aking kahusayan sa akademiko na mayroong gustong mag-sponsor sa akin hanggang sa makagraduate ako ng high school. Makatatanggap ako ng 800 kada buwan para sa aking pagkain at pambili ng gamit sa eskwela. Hindi ako makapaniwala sa balitang aking natanggap. Sa sobrang tuwa ko ay bigla akong napaluha dahil para sa akin napakalaking tulong nito. Ang perang matatanggap ko ay sobra pa para hindi kami magutom ni Lola.
Tinanong ko ang school principal kung pwede kong malaman kung sino ang sponsor ko. Ngunit sabi niya, ang sponsor ko ay hiniling maging anonymous. Nagtapos akong valedictorian nung high school, pero sa kasamaang palad, pumanaw si Lola mga ilang buwan bago ang aking graduation. Nakakalungkot dahil gustuhin ko man ipagdiwang ang aking graduation na kasama si Lola, subalit wala naman akong magawa kundi magdasal at alam kong magkasama na sila ni Papa at binabantayan nila ako. Sa ganong paraan, pakiramdam ko, kasama ko din silang nag-celebrate ng graduation ko. May mga kamag-anak akong nag-ambagan para magkaroon ng kaunting salo-salo. May handang bihong pansit, hotdog at barbecue liempo. Masaya pa din ako, kahit papaano meron pa din akong ibang kamag-anak na nagmamahal sa akin at sama-sama kaming nagdiwang ng aking graduation. Mas lalong sumaya pa ang selebrasyon dahil dumalo din si Christian. Nakapasok ako sa isa sa mga top na universidad ng Pilipinas. Dahil sa aking pagtitiyaga at pag-aaral, nagbunga ito at nakatanggap ako ng full scholarship. Nag-working student ako at itinuloy ko ang aking pag-aaral sa medisina. Magkaiba kami ng universidad ni Christian. Magkalayo man kami, patuloy pa din ang aming ugnayan. Nag-aaral siya ng business dahil siya ang inaasahang magpatuloy ng construction company ng kanyang mga magulang. Pareho man kaming abala sa pag-aaral pero naglalaan kami ng araw na magkita kahit isang beses sa isang buwan. Madalas naming ginagawa sa tuwing kami ay magkikita ay manood ng sine, kumain sa food court o di kaya magkaraoke. Sa totoo lang, mayroon akong nararamdaman kay Christian. Ayaw ko naman magsinungaling sa aking sarili. Ngunit, nangingibabaw ang aking takot na baka masira ang aming pagkakaibigan kung ako ay magsasalita. Sa palagay ko, kaibigan lang ang turing sa akin ni Christian at hanggang dun lang yun. Hindi naman ni Christian sinabi sa akin o pinakita na interesado siya sa akin. Mas natatakot akong kumprontahin siya at malaman kung wala pala siyang nararamdaman at tuluyang masira ang aming pagkakaibigan na halos 10 taon na. Kaya naman, sobrang saya ko at okay na sa akin na ganito lang kami. Nitong linggo, nakipagkita ako sa iba kong kaklase nung kolehiyo na kilala din ni Christian. Habang kami ay abalang nakikipagkwentuhan, bigla akong kinalabit ni Christian. Marie, meron akong ipapakilala sa iyong lalaki na interesado sa iyo at gusto kang makita sa personal. Kaklase ko siya, madalas kitang mabanggit sa kanya, kaya naman interesado siya na makilala ka. Patukso niyang sinabi ito. Nakaramdam ako bigla ng hiya at tila ba namumula ang aking mga pisngi, pero sumagot ako na, ayoko, hindi ko naman siya kilala eh, wag na lang. Sumagot si Christian na, sasama sana siya dapat ngayon para ipakilala ko siya sa'yo. Kaya lang, ayoko naman na mabigla ka. Kaya naman tinanong muna kita. Ano, payag ka na ba? Huwag kang mag-alala, matinong lalaki naman yun. Umiling lang ako, pero nagpupumilit si Christian at hindi ako tinigilan hanggang hindi ako sumang-ayon. At dahil nakukulitan na din ako sa kanya, pumayag na din ako. Bigla akong tinukso ng mga kaibigan ko, uy, may admirer siya. At sabay silang nagtawanan. Hindi ko mapigilan na hindi ma-conscious. Bigla kong nalagay ang aking mga kamay sa aking muka para takpan ito upang hindi nila mapansin na nag-blush ako. Habang si Christian ay tawa ng tawa, kaya naman mas lalo akong nahiya. Pagkaraan ng 2 linggo, dumating ako sa cafe kung saan ko tatagpuin ang kaklase ni Christian. Sabi ni Christian, aalis din siya kaagad pagkatapos niyang ipakilala sa akin ang kaklase niya. Nung pumasok ako, nakita ko si Christian na mag-isang nakaupo sa lamesa. Iba ang kanyang ekspresyon na tila ba may bumabagabag sa kanya. Umupo ako sa tapat niya at nakita kong parang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa isip-isip ko baka may masamang nangyari at kinabahan ako bigla. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa at tinanong ko siya, anong problema? May nangyari ba?
Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Pantay na pantay ang kanyang mga kilay na tila ba malalim ang kanyang iniisip. Bago siya sumagot, hinawakan niya ang aking mga kamay, pinikit ang kanyang mga mata, at huminga muna siya ng malalim at sinabi, "Marie, will you marry me?" Habang iniaabot niya ang singsing. Hindi ko inaasahan at nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong nasabi na, "Ikaw ba? Ikaw ba yung sponsor ko? Sponsor ko nung high school?" Tumango lang siya. Kutob ko lang ito noon pero hindi lang ako sigurado. Nung malaman ko ang totoo, parang sobra-sobrang impormasyon ang naibunyag niya. Hindi ako makapagsalita. Ang buo kong katawan ay parang naging estatwa. Biglang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko inaakala na sobra-sobra ang pagmamalasakit at umaapaw ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Gusto kong magsalita pero para bang nanigas ang aking dila. Parang tubig sa talon ang tulo ng aking mga luha nang bigla siyang ngumiti at nagsalita ng, "I guess I'll take that as a yes." At sa kauna-unahang pagkakataon, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at nagtagpo ang aming mga labi. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!